Magandang araw sa inyo. Ako po si Dr. Miguel Santos, ang inyong lingkod at doktor na nag-aalaga sa ating mga nakatatanda. Pagod na ba kayo sa laging paggising sa kalagitnaan ng gabi dahil sa masakit na pulikat sa binti o di kaya'y nahihirapan sa paninigas ng kalamnan na nagpapahirap sa bawat paggalaw? May magandang balita po ako. Ang mga tamang pagkain ay maaaring makatulong na i-relax ang inyong mga kalamnan, pabutihin ang sirkulasyon at pigilan ang pulikat bago pa man ito magsimula. Sa araw na ito, ibubunyag natin ang 3 pinakamahuhusay na pagkain na tutulong sa ating mga senior na manatiling walang pulikat, palakasin ang mga kalamnan at mapanatili ang mas maayos na pagkilos. Kaya't samahan ninyo ako dahil hindi ninyo gugustuhing makaligtaan ang mga payong pangnutrisyon na ito na maaaring magpabago ng inyong buhay. Bago tayo magsimula, nais ko sanang malaman kung taga saan kayo na sumusubaybay sa akin ngayon. Mag-iwan lang po ng komento sa ibaba at huwag mag-atubiling magtanong kung meron man. At syempre, huwag kalimutang i-click ang subscribe button at i-on ang notifications para lagi kayong updated sa mga health boosting tips natin. Una, pag-usapan natin ang itlog. Sa dami ng mga masusustansyang pagkain na sumusuporta sa kalusugan ng kalamnan, ang itlog ay namumukod-tangi bilang isang powerhouse ng mga mahahalagang bitamina at mineral. Pero paano nga ba nakakatulong ang itlog sa pulikat sa binti ng mga nakatatanda? Ating alamin ng sama-sama. Ang pagkapagod ng kalamnan o muscle fatigue ay isa sa mga pangunahing sanhi ng pulikat at ang protina ay mahalaga para sa pag-aayos at pagpapanatili ng kalamnan. Ang mga senior ay kadalasang nakararanas ng age-related muscle loss o sarcopenia na nagpapataas ng tsansa ng pulikat at panghihina. Ang itlog ay isang complete protein source, ibig sabihin naglalaman ito ng lahat ng 9 na essential amino acids. Ang isang malaking itlog ay nagbibigay ng 6 na gramo ng dekalidad na protina na tumutulong na muling buuin ang mga muscle fiber at bawasan ang pagkapagod ng kalamnan. Pinapahusay nito ang kahusayan ng pag-urong ng kalamnan na nagpapababa sa dalas ng pulikat. Ang pagsasama ng itlog sa dieta ay sumusuporta sa lakas at tibay ng kalamnan na nagpapababa ng posibilidad ng masakit na pulikat. Paano sinusuportahan ng vitamin D sa itlog ang calcium absorption at muscle function? Ang vitamin D ay critical para sa pagsipsip ng calcium at pag-urong ng kalamnan. Kung walang sapat na vitamin D, maaaring magkaroon ng panghihina ng kalamnan, pulikat, at maging ng malalang pananakit. Ipinapakita ng pananaliksik na ang mga senior na may kakulangan sa vitamin D ay mas madalas at mas malubha ang nararanasang pulikat sa binti. Ang pula ng itlog egg yolk ay natural na naglalaman ng vitamin D na sumusuporta sa kalusugan ng buto at kalamnan. Bagamat ang pagpapaaraw ang pinakamahusay na paraan para makagawa ng vitamin D, maraming nakatatanda ang mas kaunti ang oras na ginugugol sa labas, kaya't mahalaga ang mga pagkaing mayaman dito. Ang pagkain ng itlog ay makakatulong sa mga senior na mapanatili ang sapat na antas ng vitamin D na nagpapababa ng panganib sa pulikat. Maiiwasan ba ng regular na pagkain ng itlog ang pulikat na may kaugnayan sa kakulangan sa vitamin D? Opo, ngunit maaaring
hindi sapat ang dieta lamang. Ang isang itlog ay naglalaman ng humigit kumulang 40 IU ng vitamin D, habang ang inirerekomendang pang-araw-araw na dosis para sa mga senior ay 800 hanggang 1,000 IU. Upang mapakinabangan ng husto ang vitamin D, maaaring ipares ng mga senior ang itlog sa mga fortified dairy products tulad ng gatas o yogurt, o sa matatabang isda tulad ng salmon o sardinas. Isaalang-alang ang pag-inom ng vitamin D supplement kung mababa ang inyong antas nito, at maglaan ng oras sa labas para sa natural na vitamin D synthesis. Habang nakakatulong ang itlog sa pag-inom ng vitamin D, ang pagsasama nito sa iba pang mga mapagkukunan ay nagsisiguro ng mas mabuting kalusugan ng kalamnan at buto na nagpapababa ng mga yugto ng pulikat. Ang vitamin B12 ay may direktang papel sa paggana ng nerbiyos. Kapag mababa ang antas nito, nagiging depektibo ang mga signal ng nerbiyos na humahantong sa muscle spasms, pangingilig at pulikat. Nakakatulong ang itlog na protektahan ang kalusugan ng nerbiyos sa pamamagitan ng pagbibigay ng beta-12 at choline na magkasamang sumusuporta sa insulasyon ng nervous myelin sheath protection, nagpapabuti ng komunikasyon sa pagitan ng mga kalamnan at nerbiyos para sa maayos na pag-urong at pag-relax, at pumipigil sa pulikat na nauugnay sa neuropathy na karaniwan sa mga diabetic at senior. Ang regular na pagkain ng itlog ay sumusuporta sa integridad ng nerbiyos na tumutulong na bawasan ang mga maling signal na humahantong sa pulikat. Mas madaling kapitan ng pulikat ang mga nakatatanda kung mababa ang kanilang antas ng B12. At paano makakatulong ang itlog? Opo, mas madaling magkaroon ng kakulangan sa B12 ang mga senior dahil sa nabawasang produksyon ng acid sa tiyan na naglilimita sa pagsipsip ng B12. Ang mga karaniwang gamot tulad ng metformin o para sa acid reflux ay nagpapababa rin ng antas ng B12. Gayon din ang mas mababang pagkonsumo ng mga pagkaing mula sa hayop dahil sa mga paghihigpit sa dieta. Ang kakulangan sa B12 ay maaaring magdulot ng madalas na pulikat at panghihina ng kalamnan, pinsala sa nerbiyos na humahantong sa pakiramdam ng pagkasunog, pamamanhid o pangingilig, at anemia na nagpapababa ng supply ng oxygen sa mga kalamnan. Ang itlog ay isang senior-friendly na mapagkukunan ng B12 madaling tunawin at isang simpleng paraan upang maiwasan ang mga kakulangan na nagdudulot ng pulikat. Habang ang karne, isda at dairy ay mahusay na mapagkukunan ng B12, nag-aalok ang itlog ng alternatibong mas mababa sa taba kumpara sa pulang karne, mas madaling matunaw para sa mga senior na may mas mahinang panunaw at mayaman sa kombinasyon ng protina at bitamina, hindi lamang B12. Para sa mga vegetarian na kumakain ng dairy ngunit umiiwas sa karne, ang itlog ay isa sa mga pinakamahusay na paraan upang mapanatili ang antas ng B12. Ilang itlog bawat linggo ang dapat kainin ng mga senior para masuportahan ang kalusugan ng kalamnan nang hindi tumataas ang alalahanin sa kolesterol. Kinukumpirma ngayon ng pananaliksik na ang katamtamang pagkonsumo ng itlog, 10 hanggang 7 itlog bawat linggo ay ligtas para sa karamihan ng mga tao at hindi gaanong nakakaapekto
sa antas ng kolesterol sa malulusog na senior. Para sa mga may sakit sa puso o mataas na kolesterol, ipinapayo na kumonsulta sa doktor. Ngunit ang pagpapalit ng mga processed meat sa itlog ay maaari pa ring maging isang heart-healthy choice. Makakatulong ba ang itlog na mabawasan ang nocturnal leg cramps sa mga senior? Opo, ang nocturnal leg cramps ay madalas na nauugnay sa mahinang paggaling ng kalamnan, kawalan ng balanse sa electrolytes, at problema sa nerbiyos. Dahil ang itlog ay nagbibigay ng protina para sa pag-aayos ng kalamnan, tinidadlim para sa proteksyon ng nerbiyos, vitamin D at calcium para sa paggana ng kalamnan, ang pagsasama ng itlog sa hapunan o almusal ay makakatulong na balansehin ang mga sustansya at suportahan ang paggaling ng kalamnan sa magdamag na nagpapababa ng pulikat sa gabi. Ang ilang senior ay maaaring kailanganing ayusin ang kanilang pagkonsumo ng itlog batay sa kanilang kondisyon sa kalusugan. Ang mga senior na may sakit sa bato ay maaaring kailanganing limitahan ang pagkonsumo ng protina. Kumonsulta sa doktor. Ang mga may mataas na kolesterol ay maaaring kumain ng puti ng itlog sa halip na buong itlog. Ang mga diabetic ay dapat ipares ang itlog sa mga pagkaing mayaman sa fiber tulad ng gulay at whole grains para sa mas mahusay na kontrol sa asukal sa dugo. Para sa karamihan ng mga nakatatanda, ang itlog ay isang napakahalagang pagkain na sumusuporta sa kalamnan, nerbiyos at pangkalahatang kalusugan. Upang mapakinabangan ang mga benepisyo, dapat kumain ng itlog ng regular ang mga senior 6 hanggang 7 beses bawat linggo. Ipares ito sa iba pang mga pagkaing masustansya tulad ng madahong gulay, dairy at mani, manatiling hydrated at mapanatili ang balanseng paggamit ng electrolyte. Para sa mga senior na naghahanap na natural na mabawasan ang pulikat, ang itlog ay isang simple at epektibong karagdagan sa dieta. Kaya sa susunod na maghahanda kayo ng almusal, isaalang-alang ang pagdaragdag ng itlog sa inyong plato. Isa ito sa mga pinakamahusay na pagpipilian para sa kalusugan ng kalamnan. Pangalawa, saging. Ang potassium ay isang mahalagang mineral para sa pag-urong ng kalamnan, pagsignal ng nerbiyos, at balanse ng likido sa katawan. Kapag bumaba ng husto ang antas ng potassium, hypokalemia, mas nagiging madaling kapitan ng pulikat at spasms ang mga kalamnan. Ang saging ay isa sa pinakamahusay na natural na mapagkukunan ng potassium. Ang isang katamtamang laking saging ay naglalaman ng humigit kumulang 420 mg na 12% ng inirerekomendang pang-araw-araw na dosis. Sa pamamagitan ng pagpapanatili ng tamang antas ng potassium, nakakatulong ang saging na i-regulate ang pag-urong ng kalamnan at maiwasan ang spasms, tiyakin ang maayos na komunikasyon ng nerbiyos para sa kontrol ng kalamnan at balansehin ang mga antas ng likido na nagpapababa ng pulikat na nauugnay sa dehydration. Para sa mga senior, ang pagkain ng 1 hanggang 2 saging araw-araw ay maaaring makatulong ng malaki na mabawasan ang dalas ng pulikat. Ano ang nangyayari kapag masyadong mababa ang antas ng potassium at paano ito nag-aambag sa pulikat? Tumutulong ang potassium na magpadala ng mga electrical signal sa pagitan ng mga nerbiyos at kalamnan. Kapag bumaba ang antas ng potassium, nagiging sobrang excitable ang mga kalamnan na humahantong sa madalas na pulikat. Nagiging magulo
ang mga signal ng nerbiyos na nagpapataas ng panganib ng hindi sinasadyang pag-urong ng kalamnan. Nawawalan ng kakayahan ang mga selula na balansehin ang mga likido na nagdudulot ng paninigas ng kalamnan. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang mga senior ay mas may mataas na panganib sa kakulangan ng potassium dahil sa nabawasang gana sa pagkain o hindi magandang dieta, mga side effect ng gamuthal, diuretics para sa presyon ng dugo, at labis na pagpapawis o dehydration. Sa pagsasama ng saging sa dieta, natural na mapupunan ng mga senior ang antas ng potassium at masuportahan ang normal na paggana ng kalamnan. Ang magnesium ay isa pang mahalagang mineral para sa pag-relax ng kalamnan at paggana ng nerbiyos. Nakakatulong itong bawasan ang pagiging excitable ng kalamnan na pumipigil sa biglaang pulikat. Sinusuportahan nito ang produksyon ng ATP na nagbibigay ng enerhiya para sa pag-urong ng kalamnan. At nire-regulate nito ang balanse ng calcium at potassium na mahalaga para sa tamang paggana ng kalamnan. Bawat saging ay naglalaman ng 32 mg ng magnesium na nakakatulong sa pag-iwas sa paninikip at pulikat ng kalamnan. Dahil maraming senior ang hindi nakakakuha ng sapat na magnesium, ang pagkain ng saging, kasama ng iba pang mga pagkaing mayaman sa magnesium tulad ng mani at madahong gulay, ay makakatulong na mabawasan ang pulikat at mapabuti ang paggaling. Ang nocturnal leg cramps o pulikat na nangyayari sa gabi ay madalas na nauugnay sa kawalan ng balanse sa electrolytes, mababang potassium/magnesium, mahinang sirkulasyon at dehydration. Dahil ang saging ay naglalaman ng potassium, magnesium at mga carbohydrate na sumusuporta sa hydration, ang pagkain ng saging 1 hanggang 2 oras bago matulog ay maaaring makatulong na i-relax ang mga kalamnan, bawasan ang tindi ng pulikat, balansehin ang electrolytes na pumipigil sa mga spasm sa gabi, at suportahan ang kalidad ng tulog sa pamamagitan ng pagbabawas ng tensyon sa kalamnan. Paano nakakatulong ang vitamin B6 sa saging sa paggana ng nerbiyos at paggaling ng kalamnan? Ang vitamin B6 ay isang pangunahing sustansya para sa kalusugan ng nervous system. Nakakatulong itong i-regulate ang mga neurotransmitter na kumokontrol sa paggalaw ng kalamnan, bawasan ang pamamaga para mas mabilis gumaling ang mga kalamnan pagkatapos ng ehersisyo, at pabutihin ang produksyon ng red blood cell para matiyak na nakakatanggap ng sapat na oxygen ang mga kalamnan. Bawat saging ay nagbibigay ng 0.4 mg ng vitamin B6 na halos 30% ng pang-araw-araw na pangangailangan para sa mga senior. Ipinapakita ng pananaliksik na ang mababang antas ng vitamin B6 ay maaaring humantong sa mas madalas na pulikat dahil sa problema sa nerbiyos, mas mataas na antas ng pamamaga na nagiging sanhi ng pananakit at paninigas ng kalamnan, at nabawasang produksyon ng enerhiya na humahantong sa pagkapagod ng kalamnan. Natuklasan sa isang pag-aaral noong 2018 na ang mga senior na may mababang pagkonsumo ng vitamin B6 ay nakaranas ng mas madalas na pulikat sa binti. Dahil ang saging ay nagbibigay ng natural na mapagkukunan ng vitamin B6, nakakatulong itong maiwasan ang mga isyu sa kalamnan na may kaugnayan sa nerbiyos. Nakakatulong ang saging
na ibalik ang antas ng potassium at magnesium na nagpapababa ng pulikat na may kaugnayan sa electrolyte. Nagbibigay ito ng natural na asukal at tubig na nagtataguyod ng hydration. At binabalanse nito ang antas ng sodium na mahalaga para sa pag-urong at pag-relax ng kalamnan. Para sa mga senior, ang pananatiling hydrated at pagkonsumo ng mga pagkaing mayaman sa electrolyte tulad ng saging ay nakakatulong na mapanatiling maayos ang paggana ng mga kalamnan. Habang sinusuportahan ng saging ang hydration, dapat itong ipares sa sapat na pag-inom ng tubig. Kung ang pulikat ay dahil sa dehydration, ang pag-inom ng sapat na tubig ay kasing halaga ng pagkain ng saging. Para sa pinakamahusay na resulta, uminom ng hindi bababa sa 6 hanggang 8 baso ng tubig araw-araw. Kumain ng saging kasama ng tubig o coconut water na naglalaman din ng electrolytes. Sa pamamagitan ng pagpapanatili ng balanse ng likido at electrolyte, maiiwasan ng mga senior ang pulikat na dulot ng dehydration. Ilang saging ang dapat kainin ng mga senior bawat araw para makatulong na maiwasan ang pulikat sa binti. Ang tamang dami ay nag-iiba, ngunit sa pangkalahatan, ang isang saging bawat araw ay nagbibigay ng sapat na potassium at magnesium upang suportahan ang kalusugan ng kalamnan. Ang 2 saging bawat araw ay maaaring makatulong sa mga madalas na nakakaranas ng pulikat. Dahil mataas sa natural na asukal ang saging, ang mga senior na may diabetes ay dapat kumonsumo nito ng may pag-iingat kasama ng mga pagkaing may fiber tulad ng mani o whole grains upang maiwasan ang pagtaas ng asukal sa dugo. Para sa mga senior na nakakaranas ng madalas na pulikat ang pagkain ng isang saging araw-araw, pananatiling hydrated at pagpapanatili ng balanseng dieta ay maaaring makabuluhang mapabuti ang paggana ng kalamnan at mabawasan ang dalas ng pulikat. Pangatlo, mani at buto nuts and seeds. Habang ang mga pagkaing mayaman sa potassium at magnesium tulad ng saging at madahong gulay ay kilala sa pag-iwas sa pulikat, ang mga mani at buto ay isa pang makapangyarihang karagdagan sa dieta na maaaring makabuluhang mapabuti ang kalusugan ng kalamnan at maiwasan ang pulikat. Puno ng magnesium, potassium, protina at healthy fats, sinusuportahan ng mga mani at buto ang pag-relax ng kalamnan, sirkulasyon at balanse ng electrolyte. Ating alamin kung paano mapapanatiling malakas at walang pulikat ang mga kalamnan ng mga senior sa tulong ng almonds, pumpkin seeds, kasoy at iba pang mani. Maraming senior ang hindi nakakakuha ng sapat na magnesium na nagiging dahilan upang sila ay maging mas madaling kapitan ng madalas at masakit na pulikat sa binti. Ang mga mani at buto ay ilan sa mga pinakamahusay na natural na mapagkukunan ng magnesium na ginagawa itong madaling paraan upang maiwasan ang pulikat. Nilalaman na magnesium bawat unang onsa o humigit kumulang 28 gramo na serving. Buto ng kalabasa, pumpkin seeds 168 mg, 40% ng pang-araw-araw na pangangailangan. Almonds 77 mg, 20% ng pang-araw-araw na pangangailangan. Kasoy cashews 74 mg, 19% ng pang-araw-araw na pangangailangan. Ang pagkain ng isang maliit na dakok ng mani araw-araw ay makakatulong na
maibalik ang antas ng magnesium at mapanatiling relaxed at malusog ang mga kalamnan. Habang madalas na iniuugnay ang saging sa potassium, maraming mani at buto rin ang nagbibigay ng mahalagang mineral na ito. Nilalaman na potassium, bawat 1 onsa o humigit kumulang 28 gramo na serving, pistachios 200 mg, almonds 200 mg, kasoy cashews 160 mg. Ang mga electrolyte tulad ng magnesium at potassium ay nawawala sa pamamagitan ng pawis, kaya't mahalaga ang pagpapalit sa mga ito para sa paggaling ng kalamnan at pag-iwas sa pulikat. Bakit mahusay ang mani at buto para sa pagpapanumbalik ng electrolytes? Mataas sa parehong magnesium at potassium na sumusuporta sa paggaling ng kalamnan. Naglalaman ng healthy fats na nagpapababa ng pamamaga ng kalamnan. Nagbibigay ng protina na tumutulong sa pag-aayos ng kalamnan. Para sa mga senior na nakakaranas ng pulikat, pagkatapos ng pisikal na aktibidad, ang pagkain ng isang dakok na mani o pagdaragdag ng mga buto sa pagkain ay makakatulong na maibalik ang mga nawawalang mineral at mapanatiling walang pulikat ang mga kalamnan. Sinusuportahan ng healthy fats sa mani at buto ang daloy ng dugo na tinitiyak na ang mga kalamnan ay nakakatanggap ng sapat na oxygen at sustansya upang gumana ng maayos. Ang omega-3 fatty acids na matatagpuan sa walnuts at flax seeds ay nagpapababa ng pamamaga ng kalamnan. Ang monounsaturated fats na matatagpuan sa almonds at kasoy ay nagpapabuti ng sirkulasyon na nagpapababa ng panganib sa pulikat. Ang mahinang sirkulasyon ay maaaring magdulot ng masakit na pulikat sa binti lalo na sa gabi. Sa regular na pagkonsumo ng mani, mapapabuti ng mga senior ang daloy ng dugo at mababawasan ang mga yugto ng pulikat. Makakatulong ba ang pagkonsumo ng mani at buto na mabawasan ang pamamaga na nag-aambag sa pagkapagod ng kalamnan at pulikat? Opo, ang malalang pamamaga ay sumisira sa tissue ng kalamnan at ginagawang mas madaling kapitan ng pulikat at pananakit ang mga senior. Ang mani at buto ay naglalaman ng mga antioxidant at anti-inflammatory compounds na nagpapababa ng oxidative stress sa mga kalamnan, nagpapababa ng pamamaga na nagbibigay daan para sa mas mabilis na paggaling ng kalamnan at sumusuporta sa pangmatagalang kalusugan ng kalamnan na pumipigil sa madalas na pulikat. Para sa mga senior na nakikipaglaban sa malalang pananakit ng kalamnan o arthritis, ang pagdaragdag ng walnuts, flax seeds at almonds sa kanilang dieta ay maaaring magbigay ng natural na benepisyong anti-inflammatory, habang lahat ng mani at buto ay nagbibigay ng mahahalagang sustansya. Ang ilan ay partikular na kapaki-pakinabang para sa kalusugan ng kalamnan dahil sa kanilang mataas na nilalaman ng magnesium, potassium at protina. Pinakamahusay na mani at buto para sa pag-iwas sa pulikat sa binti. Buto ng kalabasa, pinakamataas sa magnesium, 168 mg bawat onsa. Almonds mahusay na mapagkukunan ng parehong magnesium at potassium. Pistachios, isa sa pinakamahusay na mani para sa potassium, 290 mg bawat onsa. Kaso'y mataas sa magnesium at healthy fats para sa sirkulasyon. Walnuts mayaman sa omega-3 na nagpapababa ng pamamaga ng kalamnan. Para sa pinakamahusay na resulta, dapat kumonsumo ang mga senior
ng iba't ibang uri ng mani at buto upang makinabang sa iba't ibang sustansyang sumusuporta sa kalamnan. Gaano karaming mani at buto ang dapat kainin ng mga senior araw-araw upang maiwasan ang pulikat sa binti? Bagamat napakasustansya ng mani at buto, mataas din ang mga ito sa calories, kaya't mahalaga ang pagkontrol sa dami. Inirerekomendang dami isang maliit na dakok, 1 onsa o mga 28 gramo ng mani, bawat araw mga 20 almonds o 2 kutsara ng buto. Magbudbod ng mga buto, flax seeds, chia, pumpkin seeds sa mga pagkain para sa dagdag na benepisyo. Pinakamahusay na oras para kumain ng mani at buto para sa kalusugan ng kalamnan kasama ng pagkain. Nakakatulong sa pagsipsip ng sustansya at balanse ng electrolyte. Bago matulog, maaaring mabawasan ang pulikat sa gabi sa pamamagitan ng pagpapanatiling relaxed ng mga kalamnan. Pagkatapos mag-ehersisyo, nakakatulong na maibalik ang mga nawawalang electrolyte at tumutulong sa paggaling ng kalamnan. Sa pagkonsumo ng mani, nang may moderasyon, maiiwasan ng mga senior ang pulikat habang pinapanatili ang isang balanseng diyeta. Habang nag-aalok ng maraming benepisyo ang mani at buto, may ilang dapat isaalang-alang. Mataas na calorie content. Ang labis na pagkain ng mani ay maaaring humantong sa pagtaas ng timbang, kaya't mahalaga ang pagkontrol sa dami. Maalat o processed na mani. Ang mataas na sodium sa maalat na mani ay maaaring mag-ambag sa dehydration na nagpapataas ng panganib sa pulikat. Allergies. Ang ilang tao ay maaaring may allergy sa mani, kaya dapat isaalang-alang ang mga alternatibong mapagkukunan ng magnesium at potassium. Mga issue sa panunaw. Ang mani at buto ay mayaman sa fiber na maaaring magdulot ng pamamaga ng tiyan o discomfort sa mga senior na may sensitibong panunaw. Solusyon: pumili ng hindi maalat, hilaw o dry roasted na mani at kumain ng may moderasyon upang tamasahin ang pinakamataas na benepisyo sa kalusugan ng kalamnan nang walang mga side effect. Para sa mga senior na naghahanap na natural na mabawasan ang pulikat, ang pagkain ng isang maliit na dakok ng mani o pagdaragdag ng mga buto sa pagkain araw-araw ay maaaring maging isang madali at masarap na paraan upang suportahan ang kalusugan ng kalamnan. Isang mahalagang aral mula kay Dr. Santos. Mga minamahal kong senior, tandaan po natin na ang ating katawan ay parang isang halaman. Kailangan itong alagaan, diligan at bigyan ng tamang sustansya para mamulaklak at manatiling matatag. Ang pagkain ng tama ay hindi lamang tungkol sa pag-iwas sa sakit, ito ay isang paraan ng pagpapakita ng pagmamahal sa ating sarili. Sa bawat subo ng masustansyang pagkain tulad ng itlog, saging at mani, binibigyan ninyo ang inyong sarili ng regalo ng lakas, kalusugan at mas masayang buhay sa inyong pagtanda. Huwag nating hayaan na ang pulikat o anumang karamdaman ang maging hadlang sa pag-enjoy sa bawat sandali. Kung nakatulong po sa inyo ang videong ito, sana po ay i-click ninyo ang like button. Malaking tulong po ito para makagawa pa kami ng mga ganitong content na makabuluhan. Mag-iwan po kayo ng komento sa ibaba. Ibahagi ninyo ang inyong mga saloobin, tanong o kung anong paksa ang gusto ninyong talakayin natin sa susunod. Gusto po naming marinig ang inyong boses. At syempre, huwag kalimutang mag-subscribe
at i-on ang notifications para hindi ninyo mapalampas ang aming mga pinakabagong payo at kaalaman tungkol sa kalusugan. I-share din po ninyo ito sa inyong mga kaibigan, kapamilya, at sa lahat ng sa tingin ninyo ay makikinabang. Manatiling may kaalaman, manatiling malusog, at magkita-kita po tayo sa susunod na video.